Magandang hapon po. Ako po si Roel Pahati ulit from Makati Medical Center. Una po sa lahat, Chairman, in behalf po nung Malasakit Center po na ano nyo po, malaking bagay po yan sa mga taga Montalban sa amin. Isa pong ang nanay kong recipient yan pag nagpapalaboratory po. So thank you po dun sa programa ng gobyerno na yon. Ngayon, Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Sa inyo po yan sa Pilipino. Trabaho lang po namin. Nagkataon lang po ako ang principal sponsor ng batas na yan. Apo. Sa inyo po yan sa Pilipino. Huwag ko kayong magpasalamat dahil trabaho po namin ang magserbisyo sa inyo. Apo. So, Salamat po. at least narinig po ni Yusek Chong at saka ni Apo. Director Malaking bagay po Jordy sa amin Jose yan. yung testimonials ng ating mga Opo. kababayan. Sa Montalban po yun. Thank you po. Kami po, nabuo po yung koalisyon namin dahil dyan po sa usapin ng HEA, no? At in fairness naman to Director Broderick, no? He's doing his job well. But the problem is talagang step by step no? Yung unang upo po namin dito na unang hearing, tulad sa amin, may denied, no? And after a few weeks, approved. So waiting po kami for cash, no? Ang tanong po kung kailan yun dadating, no? Pero ako po, alam nyo yung sitwasyon namin sa hospital bilang mga union president, ang bigat-bigat na talaga. Kasi nothing against our management, kami po ang first line na nilalapitan nila lahat. Like sa amin po, 3,000 to 4,000 workers, hindi na ho yan tinitignan kung managerial siya o ano siya o rank and file. Basta ang importante, maitanong po kung anong po ang status ng health emergency allowance sa amin po mga union leaders, no? Siyempre po, nakikita po, tulad ng sinabi ni Senator Bong, no? Nakikita kami, mga nagrarally kami sa labas. Alam naman natin, napakahirap ng panahon ngayon, ano? Ginagawa namin to para po sa lahat ng mga manggagawa na talagang, eto nahiya akong sabihin dito pero pagkakataon ko po ito. Pag dumating po sa private hospital ang isang Pilipinong may sinasabi sa lipunan, totoo po ito, hindi po pumipila. VIP. Hindi po yan pipila sa emergency, hindi po yan pipila sa proseso ng admitting. At may ahead of time, may nakatimbre na po mismo sa department ng emergency namin na papadating si ganito. VIP treatment, diretso sa kwarto. Ngayon, kanina narinig namin, hindi po kami priority, ang late po ng inalat po sa amin. Ano, nakakalungkot man pero kailangan namin tanggapin. Pero gusto ko rin po iparating sa inyo to bilang tao, bilang Pilipino. Maahawa na po kayo sa amin. Kasi po, kung nakita nyo yung sitwasyon ng mga healthcare worker nung pandemic, kami na lang naglalakad sa karsada. May mga empleyado pa nga po kaming nasaksak kasi nurse medtech to, hinold up siya. Paano kung namatay siya? Hindi ba? Tapos sa ganitong kakarampot na benepisyong, tuwan-tuwa kami noong una na naisip po kami dahil mga bagong bayani daw, hanggang ngayon, paglaban pa po kami para sa benepisyo na yan. Ang gusto lang po namin malaman, tulad niya, naririnig tayo ngayon live, ang sinasabi, 2025. Malamang pagbalik namin sa mga hospital namin, sasabihin sa amin, ano pa yan? Wala pa rin. So, sa DBM po, tsaka sa DOH, no, narinig ko naman sinasabi ni Chairman Senator Bongo, i-consolidate nyo yung mga datas po ninyo. Maawa na po kayo sa amin para makamove on na po kami at makapag-focus po kami sa trabaho. Sa totoo lang po, kami po sa private may mga collective bargaining agreement, Senator. Hindi na po nila sinisigaw yung benefits ngayon Tulad po na binabanggit nyo kanina, nasa probinsya kayo, sinisigaw sa inyo, HEA. Totoo po yun. Kaya po... Totoo yun. Ang narinig ko talaga, hiya. Hiya. Yun lang ang narinig. Unang pagpasok mo pa lang sa ospital. Pumunta ako ng, hospital director ng hospital ng Manila. Nung Muntinlupa.
Pagpunta ko doon, ang sinigaw na naman ng mga tao.